Sa pagsusuring ito, sisilipin natin ang mga numero na nasa likod ng isang high-stakes political drama. Ito ang kwento ng Duterte accounts at ang posibleng paghaharap sa Senado. Magsimula tayo sa isang tanong. Magkano ba ang perang masasabi mong sobrang hirap nang i-explain? Kasi ang tanong na yan talaga ang pinakapuso ng buong isyong ito. Dahil alam nyo, sa likod ng lahat ng ingay sa politika, may mga numero. At dito sa ating paghimay, susundan natin kung saan ba nanggaling at saan napunta ang pera at yung mga kwentong pilit na itinatago dito. Okay, simulan na natin. Ang unang bahagi ay tungkol sa isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng perang nasa bangko at yung perang diniklara. Grabe yung bilis dito, no? Isipin nyo to, March 28, 2014, halos 100 milyong piso gumalaw sa isang account sa loob lang ng isang araw. 4 na araw lang lumipas, P80 milyon nun naging insurance policies na. So, malinaw na yung bilis ng mga transaksyon kasing laki ng mga halaga. Ulitin ko yung numero ha, P96.85 milyon. At para maging malinaw, hindi yan yung kabuoang laman ng account sa isang taon. Yan yung perang gumalaw sa loob lang ng 24 oras. Isang araw lang. At dito na nagiging interesting yung usapan. Kasi kung ikukumpara mo yan, ang kabuuang dineklarang cash at investments nilang mag-ama para sa buong taon na yon ay 17.65 million lang. Ang layo, di ba? Halos 97 million na gumalaw sa isang araw versus 17.65 million na dineklara sa isang taon. Gaya nga ng sinabi sa analysis ng Vera Files, hindi ito rounding error. Ito ay isang vault. Grabe, ang bigat nun. Hindi raw ito simpleng pagkakamali lang sa math. Parang isang vault daw yung diferensya. Sige, di pa tayo tapos. Lumipat tayo sa susunod na bahagi at tingnan pa natin ng mas malalim itong mga numero. Kasi lumalabas na hindi lang pala ito nangyari sa isang taon. At dito, makikita nyo may pattern. Mula 2006 hanggang 2014, halos isang dekada, taon-taon may malaking agwat sa pagitan ng perang dumadaloy sa bangko at yung dinedeklara sa SALN. Yung kakulangan, pwedeng umabot ng hanggang 85 milyon bawat taon. Imagine that. At meron pang mga specific transactions na medyo nakakataas ng kilay. Tulad nito, noong 2011, may pumasok na halos 44 million pesos sa account ni Sara pero ang dineklara niya for that year, 6.6 million lang. At ito pa, may mga paulit-ulit na 10 million pesos na pumapasok na sinasabing galing daw sa isang campaign donor na pinangalanan ding drug lord. So syempre, dahil sa mga numerong ito, ang daming tanong. At yung mga naging sagot? Well, dito na nagsimula yung pabago-bagong kwento. Ang gulo, no? Parang, ano ba talaga? Nagsimula sa total denial, tapos umamin ng konti, tapos biglang may vague na amount, naging birthday gifts, tapos biglang balik sa konti lang. Ang gulo-gulo. Pero ang pinaka-importante, yung totoong waiver sana na magbubukas ng account at maglilinaw sa lahat, hindi kailanman pinirmahan. Habang nagbabago ang kwento, may isa pang estratehiya na tumatakbo sa background, yung sadyang paglikha ng kalituhan o sa English, smokescreen. Ang layunin ng mga taktikang ito ay simple lang ilihis ang usapan. Imbis na yung mga numero at transaksyon ang pag-usapan, ang topic naging mga peking utang, suhulan, deepfakes at popularity surveys. Isang paraan para palabuin yung totoong issue. Pero yun nga, gaya ng paalala ni Congresswoman Loistro, ang impeachment ay isang prosesong legal at konstitusyonal. Hindi to nadadaan sa paramihan ng likes o sa taas ng approval rating. At dito na tayo papunta sa pinakamahalagang bahagi ng buong proseso, ang kapangyarihan ng Senado bilang isang impeachment court. Ang numerong to, ito ang magdidikta sa kahinatnan ng lahat. 16, 16 votes. Yan lang ang kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Napakahalaga nitong maintindihan. Kapag ang Senado ay umupo na bilang impeachment court, nag-iiba na ang mga patakaran. Kahit yung sobrang higpit na bank secrecy law, walang epekto. May kapangyarihan silang buksan ang mga libro. Period. At hindi ito ang unang beses na mangyayari to, di ba? Yung kaso ni dating Chief Justice Corona, yan ang malinawan na example. Halos pareho ang basihan ng impeachment, unexplained wealth.
Binuksan ng Senado yung bank accounts niya noon at yun yung naging daan sa conviction niya. So, meron ng template, kumbaga. Kaya naman, lahat ng ito ay papunta sa isang huling pagtutuos kung saan yung mga tanong kailangang masagot sa ilalim ng sinumpaang tungkulin. Sa loob ng Senado, bilang impeachment court, yung mga karaniwang panangga nawawalan ng bisa. Walang pwedeng mangtago sa likod ng bank secrecy law at hindi basehan ng popularidad. Ang tanging basehan lang ay ang ebidensya. At ito yung mga ebidensyang ilalatag sa mesa. Mula sa taon-taong kakulangan sa SALN, sa mga koneksyon kay Sami Uy, sa malaking insurance, hanggang sa mga pabago-bagong paliwanag, lahat yan susuriin. Kaya sa huli, ang usapin ay hindi na tungkol sa kung may ebidensya ba o wala. Malinaw na nariyan. Ang totoong tanong ay nakasalalay sa 16 na tao. Meron ba silang political will na harapin kung ano ang sinasabi ng mga numero, ano man ang kalalabasan nito? Diyan talaga magkakaalaman ng lahat.